So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Special and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talk is about, ikaw ba ay tunay na leader o lider-lideran lang? So, our concept is all about elders or leaders. So, sa bagong tipan, ang mga elders ay hinirang upang pangalagaan, magturo at pangasiwaan ang lokal na iglesia. Tinatawag din silang overseers at pastor na nagpapakita ng kanilang tungkulin bilang mga tagapangalaga ng kawan ng Diyos. So, mahalagang bagay tungkol sa elders or leaders. Ang elders, bishop at pastor ay tumutukoy sa parehong tungkulin. So, ang mga elder, ang pangunahing tagapanguna ng mga iglesyang itinatag sa bagong tipan. So, yung pagpili ng leader ay batay sa moralidad higit sa kakayahan. So, makikita ito sa 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7 and Titus chapter 1 verse 5 to 9. So, our Bible readings today is all about Acts chapter 20 verse 28, NI version. Ingatan ninyong inyong sarili at ang buong kawan na nasa inyo'y pinagkatiwalaan ng Espiritu Santo bilang mga tagapangasiwa. So, pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos ng kanyang sariling dugo. So, ano nga bang tinuturo o tungkol saan nga ba itong verse na ito? So, tungkol ito sa pagiging leader ay isang tungkulin, hindi lang isang titulo. So, yung pagiging leader is nakabatay sa moralidad, hindi lang sa kakayahan. Siyempre, yung pagiging leader din is tungkol yan sa paglilingkod, hindi sa paghahari-harian. So, ngayon ako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is on being a leader. So, ito ay isang tungkulin, hindi lang isang titulo, katulad ng sabi ko kanina. So, yung tunay na leader is hindi naghahangad ng posisyon, kundi handa sa responsibilidad. So, hindi sapat yung tawagin kang leader kung hindi mo ginagampanan ang papel mo or sa posisyon mo. Second, yung tunay na leader is nagpapakita ng direksyon sa pamamagitan ng kanyang halimbawa. So, ito ay nakasalalay sa moralidad, hindi lang sa kakayahan. So, yung pagiging matuwid, mas mahalaga kaysa sa pagiging mahusay. So, hindi dapat ipagkatiwala ang pamumuno sa mga taong may kapasidad, ngunit kulang sa integridad. So, yung pinakamahalagang pamantayan sa pagiging leader is yung karakter at hindi yung talento. So, yung last teaching is ito'y tungkol sa paglilingkod, hindi sa pagiging pinaglilingkuran. So, yung tunay na leader is inuuna yung kapakanan ng kanyang nasasakupan. So, si Jesus Christ na mismo ang nagpapakita ng huwarang pamumuno, hindi siya naghari kundi naglingkod. So, yung leader na may pusong alipin ang siyang may tunay na otoridad. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is mamuno ayon sa ibinigay ng iyong kakayahan ng Diyos. So, hindi mo kailangang maging pastor or elder upang maging isang leader sa iyong community. So, gamitin mo yung talento mo upang impluwensyahan yung iba patungo kay Kristo. Yung pagiging mabuting leader kasi ay nagsisimula sa pagiging mabuting tagasunod ng Diyos. Second is yung maging mensaherong namumuhay ayon sa mensahe. So, yung salita ng isang leader ay dapat may credibility dahil sa kanyang buhay. So, yung mga taong sinusunod ay hindi lang magaling magsalita, kundi totoo ang pamumuhay. So, yung tunay na impluwensya ay nakabase sa integrity, hindi sa popularity. So, last application is magsimula ng maliit na grupo sa inyong iglesia o community. So, yung pamumuno ay hindi laging malakihan. Maaaring magsimula ito sa isang maliit na grupo at ang isang disipulo ni Kristo ay may tungkuling magturo at gumabay sa iba. So, yung pinakamagandang paraan upang lumago bilang leader ay ang actual na paggawa nito. So, ngayon ako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about paano ka magiging mas mabuting leader sa tahanan, iglesia, komunidad, negosyo, o organization. So, yung pagiging mabuting leader kasi is nagsisimula yan sa sariling disiplina at pagsunod sa Diyos. So, hindi maaaring mamuno ang isang taong hindi kayang mamahala sa kanyang sarili. So, upang maging mas mabuting leader, kailangan natin ayusin yung tamang karakter, palakasin yung pananampalataya, at pag-aralan ng salita ng Diyos. So, sa tahanan, ang pagiging mabuting leader ay nangangahulugan ng pagpapakita ng tamang halimbawa sa
pamilya. So, sa iglesia naman, ito ay nangangahulugang ng kumbaba at pagsuporta sa gawain ng Diyos. Sa komunidad at negosyo, ito ay nangangahulugan ng pagpapakita ng integrity at patas sa pamumuno. So, yung tunay na leader ay hindi naghihintay ng pagkakataon, kundi lumilikha ng pagkakataon upang maglingkod. So, let's pray na po. Lord God, maraming salamat po sa pagkakataong mamuno sa iba. Turuan mo po akong maging isang leader na may malasakit, may integridad, at handang maglingkod. Lord God, wag mo po akong hayaang maging isang lideran lamang, kundi isang tunay na lingkod na inuunang iyong kalooban. Lord God, bigyan mo ako ng lakas, karunungan at pagpapakumbaba upang magampanan ko ang aking tungkulin ng may katapatan. Naway sa pamamagitan ng aking pamuno, marami ang mapalapit sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.